O, simulan na natin. Ready na ba kayo? Simulan na natin. Pasok. Dalawampung taon ang nakalipas. Dito nagsisimula ang kwento ng mga bayaning handang lumaban para sa kasiyahan. Isang kwento ng mga inaapi laban sa mga sakim na mga makapangyarihan. Einstein! Bumukon lang. Christopher! Sino dito ang mga namasok at nagnakaw sa pamamahay ni Duque Samson? Mawalang galang na. Ngunit walang magnanakaw dito. Tancho Aida, sasagot ka pa ha? Dak! Tigilan ang pananakit sa alipin. Pagpaumanhin, Ministro. Pero hindi ka dapat magtitiwala sa salita ng mga walang sungay na yan. Baron Xander, kung nais mo pang magtagal sa iyong katungkulan, ay utusan mo kayong mga sundalo. At tigilan na ang walang saysay na pagmamalupit sa mga alipin. Ministro. Sentak, ano, Ministro? Pakiusap, huwag kang lumuhod. Inaasahan namin na ikaw ang susunod na emperador. Dahil meron kang mabuting puso. Lalo na sa mga kagaya namin. Napakabuti mo, Ministro. Tusantak, mahal naming Maharlika. Nakita kong pinahiya ka ni Rotka sa harap ng lahat. Zuzabujil, kung ako ang tatanungin, ikaw ang karapat-dapat at takapagmana ng emperador. Dahil ikaw ang anak, at hindi ang iyong pinsan. Alam mo, ipinaglaban mo dapat ang iyong karapatan. Para mabansagan akong taksil at maparusahan dahil hindi ko sinunod ang nais at gusto ng aking ama na kahit minsan ay hindi naman ako kinilala.
kung ang ministro ng Agham ang magiging susunod na emperador, natitiyak kong bibigyan niya ng kalayaan ang lahat ng walang sungay. Zambojil, hindi dapat mangyari yun. Kaya ina, Baron Sander, tulungan ninyo ako na masira si Hrothgar sa aking ama. Nang sa ganun ay hindi siya ang maging pinuno ng busan na paglilingkuran nating lahat. Talagang kahanga-hanga. Itong bago mong disenyo para sa mga sasakyang pangkalawakan para sa Imperium, Ministro Hrothgar. Tusintak, John Fred, pinaunlakan ninyo ako na maipakita ko sa inyo ang aking bagong disenyong makina. Ito ay tinatawag na ultra-electromagnetico. Sa ngayon, ito pa lamang sasakyan na ito may ganitong klaseng teknolohiya. Ngunit handa rin akong ibahagi ito sa buong Busan, maging sa ibang planeta na nangangailangan ng tulong sa teknolohiya para makatulong sa kanila. Maayos talaga ang puso at utak mo, Baron Hrothgar. Hindi ka lang matalinong ministro ng Agham, mabuti ka rin nilalang na wagas ang puso. Pinalalaki niyo ang ulo ko at nagtataba ang aking puso at ganito ah. Seryoso ako sa sinasabi ko. Kung kaya't ikaw ang napili kong hahalili sa akin para sa trono ng Bosanya. Ako, mahal John. Hindi ko yata matatanggap ang ibinibigay mo sa akin. Nakapagpasya na ako. Ikaw, Baron Hrothgar, ang susunod na mamumuno sa Imperium ng Bosanya. Baka nabibigla lang ko kayo. Paano ang anak ninyo? Ang aking pinsan na si Zambojil. Maiintindihan at tatanggapin ni Zambojil ang desisyon ko. Mahalaga na ang trono nitong Bosanya ay mapunta sa kamay ng isang nilalang na may sapat na kaalaman at kakayahan para mapaunlad ang ating planeta at para na rin makatulong sa buong kalawakan. Tusintak, mahal na John Fred. Hindi ko kayo bibiguin. Mainam kong ganun. Pues, nais ko nang bumalik sa palasyo at napapagod na ako. Namatay ang iyong ama na hindi man lang tayo binigyan ng karapatan. Namatay siyang anak ka pa rin sa labas. At ako, hindi niya pinakasalan. Hindi ka ba nag-aalala? Ang kamatayan ng iyong ama ay nangangahulugan na ang pinsan mong si Hrothgar ang kokoronahan bilang kahalili niya. Hindi mangyayari yan, mahal kong ina. Tinitiyak ko, bago mabasbasan si Hrothgar, ako at hindi siya ang takdang bagong emperador. Dahil may natuklasan akong lihim tungkol sa kanya mula sa matalik nilang kaibigan sa manggagamot na si Baden. Bakit? Anong alam ng manggagamot na yun?
mukhang magiging emperador na. Si Bara, magiging emperador na. Wuhuy! Si Bara. Inyong mahalikan ng busan. Saksiyan nyo ngayon lahat ang bagong simula sa ating planeta. Sa pamamagitan ng koronang itong pinagkakalob sa iyo ng busan Nachme Imperium upang pamunuan ng busan at ang lahat ng planetang nasasakupan nito sa buong kalawakan. Sa kapangyarihang pinagkaloob sa akin, pinagkakalob ko to sa ating bagong emperador na si Hrothgar. Itigil ang koronasyon! Yun lang. Itigil. Ayan. Ito ang patunay na matagal na tayong niloloko ni Hrothgar. Ang ministro na hinahangaan ninyong lahat ay nagmula sa lahi ng mga alipin! What? Isang alipin. Manloloko ang inyong anak. Lahat kayo. Ang buong angkan ninyo, puro manloloko. Ang dapat sa kanya, isama sa kauri niya. Sa mga alipin. Bago niyo siya ikulong, parusahan niyo muna siya. Diyan kayo nababagay! Sa lupa! Alipin! Huliin niyo! Ikulong niyo! Alipin! Laki rin ang kasalanan nila dahil sa kanilang pakikipagsabuatan kay Hrothgar. Mabuhay ka, Zambujil. Ang tunay na karapat-dapat emperador ng Busan. Nieva, Emperador Zambujil.
May ads na naman po tayo. Madali lang po. Huwag tayong kabahan. Tuloy-tuloy tayo. Mga kapatid, may ads sumingit. So, mukhang pati mga magulang niya at saka asawa niya hinuli. Kawawa naman ang ating bida. Okay, babalik tayo. Eto na. Nakakulong. Ganda ng chef. Hanep. Magbigat pugay! Sambucil. Rodgar, simula ngayon, kamahalan ang itatawag mo sa akin. Alipin. Naawa ko si Rodgar. Alam kong nagtatanong ka sa mga sundalo kung anong nangyari sa iyong ina at kay Rosalia. Kung talagang pinahahalagahan mo ang pagiging magkatugo natin, hindi mo ipagkakait kung nasaan sila. Dinala sila sa Kadinang Palasyo kaninang umaga. Kung saan sila pupugutan ng ulo dahil sa kanilang pakikipagsabwat sa iyo. Wala na sila, Rodgar. Wala ka ng pamilya. Patay na sila. Pati na rin ang sanggol sa sinapupunan ng iyong asawa. Mag-isa ka na lang ngayon! Mukhang talagang naniwala siya nang sabihin mong patay na ang kanyang asawa at rin. Alam niya lang. Vincente! Ba't niyo sila pinatigil? Patayin niyo na ako! Nang matapos na itong paghihirap ko! Bakit ko pagkakaitan ng sarili kong makita kang nagdurusa? Matagal akong nagtiis. Pinanood na itinangi ka at pinili ng aking ama. Kulang pa ang lahat ng ito sa sama ng loob na naramdaman ko. Kaya habang buhay kang makukulong rito para maramdaman mo na busabos ka ikumpara sa akin. Mga alipin, makinig kayo. Napakalayo pa para maabot natin ang tagumpay. Lalo na't napagtanto ko na kulang pa ang ginagawa ko para sa Bosenia. Dapat kong palakihin ang aking imperyo. Palawakin! Kaya mula ngayong araw na ito, ay gagawa kayo ng mas marami pang armas at mga sasakyang pangkalawakan. Hahanap ako ng mga bagong planeta na aking sasakupin at aangkinin. Mula sa planetang Brahmin, Tau Cetis hanggang sa Gliese at sa mundo ng mga tao na kung tawagin nila ay Terra Erdu. Ang mga planetang hindi yuyuko sa aking kapangyarihan ay makakatikim ng bagsik at lakas ng aking pamumuno. Eva vor imperati, Susan Bucil! Eva! Grabe ha, grabe ha. Sakang
Ido apang dupang ka. Dali. Yung digicode ang nagsasalitang aso, babalik tayo. Ministro, Tusentak. hindi mo na siguro naaalala pero isa ako sa mga tinulungan at iniligtas mo noon. At kaya mo ay tinipon, hinuli rin kami at ipinadala rito. Sama-sama na tayong tatanda at mamamatay dito. Nakita namin ang tapang mo na tapatan si Emperador Zambojil. Nabuhayan kami. Nagpaplano kaming tumakas para labanan ng bagong emperador. Ngunit kakaunti lang kami dahil pinaghiwa-hiwalay ang ibang mga alipin sa ibang minahan. Pero lalaban kami. Wala kayong laban sa kailang puwersa at mga armas. May mga armas kami, pinuno. Pinuslit ito mula sa grupo ng mga rebelde ni Opgen at pinunong Garth. Kung meron kayo nito, bakit hindi pa kayo nag-aklas? Kahit mag-aklas kami, saan kami pupunta? Hindi namin alam kung paano gamitin ang portalis. Tumaasa kami, punong ministro, na alam nyo kung paano ito gamitin. Hindi ako papayag dahil ayoko mapahamak pa kayo. Kaya hahayaan mo na lang kanyang malupit na pamumuno. Hahayaan mo na lang kanyang ambisyon na sakupin ang iba pa mga planeta sa buong sangkalawakan. Ilan pa kayang buhay, pamilya o planeta ang wawatakin ng bagong emperador? Kung walang lalaban sa kanya. Kung sa ganun, kailangan nating makaalis gamit ang portalis. Yes, Para Ibarra, makabalik tayo sa yes. hospital kung saan. Nandun din ang mga sasakyan pangkalawakan na gagamitin natin para lisanin ang Bosenia. Sa ganun ay makatulong tayo. Makahanap na kakapi sa ibang planeta. Alright, ayan na. Nagbabalik ang planetang Bonsenya.
Voltes 5 Legacy. Ikaw ang pag-asa ng himagsikang ito. Hindi ka pwedeng mamatay, kaya iwan mo na kami! Ano ang balita, Baron Samdan? Sa kasamaang palad ay siya'y nakatakas. Pero huwag kayong mag-alala, hindi rin siya magtatagal at mamamatay siya sa kalawakan. Naku po, naku po. Ituro ninyo sa akin kung saan ako dapat Mababata ako to eh! I'm Mark. Mark Gordon. Panghahawakan ko ang pangako mo. Hihintayin ka namin. So, ganon. At mukhang buntis. Buhay pa ang asawa niya. Ganon po mga kababayan. Buhay ang asawa ni mukha. So, may magkapatid. Okay, alalaman na natin ang mga magkapatid pala. Duy. So, magkapatid pala si Prince Sardo at ang magiging mga ang mga Armstrong brothers. Ganon katindi. Malupit to. Malupit po. So, abangan natin. Maraming salamat. Ang ganda ng twist. May drama pa rin pala ang Voltes 5. Parang di ko na naalala yun eh. Yung mga panahon kabataan. Sige po, marami pong salamat. Maraming salamat sa Aeon Digicode. Thank you. Delayed po tayo. Hindi tayo nakipagsabayan sa live dahil tayo po ay nagre-react lamang. Maraming salamat sa mga bagong dating. Abot pa po kayo. Rewind nyo lang. Meron tayong 3 times tayo nag-camera ng cut ads. May isang pinakamatagal. Pasensya na po kayo. Gusto ko lamang po makatulong sa especially for OFWs. Maraming salamat. Shout out to Saigon de Manila, Barangay Halahalan, and at ang nagbigay sa akin ng ano pong ito, ng tsansang ito ay si Playbook of Eli. Portahan po yun yung mga kanilang istasyon. Until tomorrow, bye-bye. Same time po. Mga 10 o'clock Philippine time. Mabuti na yun kaysa wala.